Gusto mo ba talagang yumaman? Ito ang power na kailangan mong malaman. Anong power na ito? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ano ba ang power na kailangan mo para talaga tayo ay umunlad at yumaman? Alam mo kung may power ka nito, nako, pwede ka maging bilyonaryo. Yan ang prayer ko rin na magkaroon ako ng ganitong klaseng power. Hindi to genie, hindi to power ng political power, economic power, hindi rin kili-kili power. Ang power na pinag-uusapan ko is the power of wisdom. Ano ba tong wisdom na ito? Wisdom is often regarded one of the most important qualities that a person can possess. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang po to yung matalino ka. Ito ay, marami kang pwedeng talagang magawa pag meron ka talagang tinatawag ng wisdom. Oo. This is beyond katalinuhan eh. So, ang unang tanong, gusto mo bang magkaroon ng power na ito? Type gusto sa comment section kung gusto mo. So kung gusto niyo magkaroon ng power na ito, let me share with you that you and I have possessed already. We have already wisdom. Meron na po tayo nito na hindi mo lang napapansin. Saan mo natin makukuha tong wisdom na ito? Una, makukuha po natin to. Isulat niyo na to ha. Isulat niyo, kumuha kayong papel at saka ballpen. Magsusulat po tayo kung saan natin makukuha. Number 1, sa ating karanasan, life experience. May mga pagsubok ka bang dinaanan, challenges sa buhay, mga kapalpakan, maling desisyon. Alam mo, itong mga maling desisyon, pagsubok sa buhay, iyan po ang nagbibigay sa atin ng karanasan at ng katalinuhan. So, anong kailangan po natin gawin? Isulat po natin lahat ng ating mga kamalian, karanasan, at wag na po natin ulitin ang mga pagkakamali. Are you learning so far? Yes or no? Halimbawa, nabigo ka sa pag-business, di ba? Dahil nagtiwala ka. So, sulat mo na, wag magtitiwala lang ng dahil sa kaibigan at kamag-anak. Well, the reality is this, the people who are closest to us are the people who can hurt us most. Yan ang naranasan ko, experience ko yan. That's number 1. Number 2, di ba? Wag na wag kang papasok sa isang bagay na hindi mo naunawaan at naintindihan, di ba? So, sinulat ko rin yan. So, life experience can give you wisdom. Kaya nga kung ikaw ay may pagkakamali sa buhay, hindi po sayang yan. Bakit? Ito po ay pwede nating paghugutan ng wisdom. Second, reflection and contemplation. Ang ibig ko sabihin po ng reflection and contemplation, kailangan magbigay ka rin ng oras para pag-isipan mo ang iyong iniisip, ang iyong ginagawa, ano ba yung nangyari sa buhay mo. Alam mo, ito lang po look at me guys. Ang goal natin sa buhay, hindi maging busy. Ang goal natin sa buhay ay maging productive. Kaya tatanungin nyo yung sarili nyo, from this time, from itong panahon na ito, at to, based on last year to this year, meron bang improvement? Meron bang nangyayari? Meron bang achievement na nangyayari? Kung ang sagot mo ay wala, there is something wrong. Diba? Because if you keep on doing the same thing over and over again and expect a different result, there's a problem. Kaya kailangan po, ito po, mag-reflect na po tayo. Tanungin mo natin ang ating sarili. Mga friendship, meron bang resulta? Kung may resulta, may maganda kang ginagawa. Kung walang resulta, may mali kang ginagawa. Agree o disagree? Type agree sa comment section kung nag-agree kayo. Third naman po, where can we draw wisdom from? Learning from others. Alam mo, parati kong sinasabi, not only experience is the best teacher, but learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Matuto ka sa karanasan at pagkakamali ng ibang tao. Yan ang pinakamagaling na guro. Tama? Kaya nga, kailangan po natin makinig. Opo, yun nga minsan ang problema po natin, honestly, kung guilty ka dito. Minsan di tayo nakikinig. Matigas ang ulo natin, di ba? Parang meron na tayong sariling opinion, pagpapasya. Kahit ano sabihin ng ibang tao, bina-block off na. That's the reason why, yun nga, palpak. Kaya nga, let us listen from people who are successful. Let's listen from mentors. Let's listen. Walang masasama. Kaya nga alam nyo, ito lang from the way I've learned in life, wisdom comes from the counsel of many. Pag ikaw ay nakikinig sa mga mayayaman, maging successful, matatalinong tao, magiging matalino ka rin. And then isa pa, kung gusto mo talagang magkaroon ng tunay na wisdom, wisdom comes from reading and learning. Diba? Magbasa ka. Basa ka ng books, di ba? Manood ka ng video na ganito, makinig ka ng mga podcast, di ba? And then, ang dami na po nating mga kaya nga these are all for free. That's the reason why I want to challenge you, at least dedicate yourself, give yourself time, 30 minutes to an hour every single day to read, to listen, to watch. And then after that, ito lang po
Another source of wisdom is what we call a self-awareness. I think this is the one of the most important thing, yung self-awareness ba na alam mo kung nasaan ka at saan mo gustong papunta. Ang pinakamahirap na mangyari sa buhay ng isang tao na hindi niya alam kung saan siya, kung anong gusto niya, kung saan siya papunta, anong gagawin niya. In other words, you are lost. Wala, ligaw ka. Di ba ang hirap ng feeling ng isang taong ligaw? Ang hirap na nakaka-frustrate yan na nasa bike ka o nasasakyan ka, bumabiyahe ka, na hindi mo alam saan ka papunta. Hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi nga ligaw ka. Pero finally, ito yung pinakamatindi. Gusto mo talagang magkaroon ng wisdom? Ano po na-mention na po natin ng mga wisdom? Saan tayo huhugot ng wisdom? Number 1, sa karanasan sa ating buhay. Number 2, pag nagre-reflect and nagko-contemplate po tayo. Number 3, pag natututo tayo sa iba. Number 4, pag nagbabasa at nakikinig po tayo. Number 5, self-awareness. And ito ang pinakamatindi. Sa akin, of all the, ito yung number 6 ang pinakamatindi at sana naman nandito pa kayo. The wisdom that I believe that is the most valuable is the wisdom that comes from God. Oo, pag tayo po ay humingi ng wisdom sa Diyos. As a matter of fact, why is this the most powerful? Even King Solomon, the wisest man that has ever lived in this world, the richest man that has ever lived in this world, when he prayed and asked one thing from God and God cannot really say no to him, what did he ask for? Did he ask for power, fame, glory, riches, authority? No. He asked for what? Wisdom. Because wisdom can give him knowledge, knowledge can give him ideas, ideas can help him make a lot of money. That's the reason why ito yung challenge ko po sa inyo. Pag tayo po ay nagpe-pray, huwag tayo mag-pray ng pera. Bakit? Ang pera nauubos. Huwag tayo magpe-pray ng opportunity. Opportunity pwedeng mawala, di ba? Pero ano dapat natin pag-pray? Ipag-pray natin ng wisdom. Kasi pag nagka-wisdom ka, it will open opportunities. It will help you to make a lot of money. It will open doors for you. Kaya nga, Lord, every single day, yan ang prayer ko. Lord, Lord, Lord. Lord, grant me wisdom sa gagawin kong ito. Tama ba tong desisyon na ito? Itong papasukan kong investment, tama ba to? Itong negosyong papasukan ko, tama ba to? In other words, I seek God for wisdom. I will not go ahead of Him. Bakit? Base sa karanasan ko, every time when I move ahead of Him, iniisip ko lang yung sarili ko, iniisip ko lang kung magandang opportunity, no, ending, napapaso ako, ending, nasisira ako, ending, nalulugi ako. Kaya nga, right now, since I am wiser right now, I want to share this with you, diba, na kailangan seek God with all of your heart, lean not on your own understanding, and always put Him first and acknowledge Him, and He will make it, and He will bless it for you. Grabe naman. Sana naman natuto ka, di ba? Ito yung tanong ko po sa inyo. Ikaw, gusto mo bang magkaroon pa ng wisdom pagdating po sa paghahawak ng pera, pagpapalago ng pera, pagmamanage ng pera, at paggagawa ng pera? Yes, type yes kung gusto mo. Kung nagta-type ka ng yes sa comment section, may magandang balita sa iyo. If you want to add more wisdom, I'm going to give you a free, okay? A free video. But this is an hour video of wisdom. An hour video of wisdom. It's my collected 15 years. 15 taon kong ginagawa to. And finally, I was able to create a methodology called CHIP method, C-H-I-P. Itong CHIP method na ito will be able to help you to become financially free. Kung kayo ay interesado, pumunta na lang sa comment section or sa description section, i-click nyo na lang yung link na yan. Maraming salamat po. Sana naman na-enlighten po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.